Hello guys, magandang araw sa inyong lahat and welcome back dito sa panibago nating video dito sa ating channel. Ayan, kumusta po kayo at maraming salamat sa patuloy na pagsuporta dito sa ating channel. Ito pa rin po si Anthony, ang palagian nyo nakakasama sa mga video na meron po tayong ina-upload dito sa ating channel. Yan, so kung kayo po ay naghahanap ng mga videos na makakatulong sa inyo upang kayo po ay may matutunan sa pag-aalaga ng RTL Chicken, i-click nyo na po ang subscribe button at saka yung notification button nang sa ganun po palagi kayong updated sa lahat ng mga video na i-upload natin. So kung kayo po ay nagtatanong kung kayo po ay pwedeng maging isang RTL business owner, pwede po kayo. At yan po ang pag-uusapan natin dahil meron po tayong kaibigan na isang OFW na nagtanong, pwede ba siyang maging RTL business owner kahit nasa abroad siya? So yan po ay sasagutin natin pagkatapos lang ng maikling intro. So welcome back mga kababayan. Thank you for staying and tuning in sa atin pong panibagong video. Maraming salamat po at patuloy nyo akong sinusuportahan sa mga video natin. Ayan, so ngayon pong umagang ito, ang pag-uusapan po natin is yung isang kababayan natin na nagtatanong na kung pwede ba din daw siyang maging katulad ko na OFW na pwedeng mag-alaga ng RTL ng mga paitloging manok kahit siya po ay nasa abroad at nagtatrabaho sa abroad. So ang akin pong sinasabi palagi ay pwede po katulad ko na isang OFW nagtatrabaho sa abroad pero meron po tayong mga inaalaga ang manok sa Pilipinas. Ayan. So paano ko po minamanage, i-share ko po yan dito at paano po natin gagawin, yan po ang ating pag-uusapan. So unang-una po bilang isang OFW, ang pinakamaganda po at adbantahe natin bilang isang manggagawa sa abroad ay meron po tayo kahit paanong kapital. No? So kung tayo po ay magnenegosyo kahit paano, meron po tayong naipon kahit paano at pwede natin yung gamitin bilang kapital. Dahil ang RTL business po ay medyo malaki-laki din po ang kapital. So, yan. Ikalawa po ay bilang isang OFW, meron po tayo dapat mga tao na maasahan at mapapagkatiwalaan. Kung ikaw ay nasa abroad at ang asawa mo ay nasa Pilipinas, pwedeng ang asawa mo ang mag-intindi at mag-alaga. Kung wala naman, humanap ka ng tao na mapapagkatiwalaan. Ayan. So, yan. Ikatlo ay syempre hahanap ka dapat ng legit na supplier na manok para nang sa ganon ay hindi masayang yung iyong mga effort. No? Marami pong mga nagbebenta ng mga manok na minsan ay scammer o yung tinatawag nating hindi legit. No? So, dapat pumili ka ng maayos na supplier at makapagbibigay sa iyo ng magandang klase ng manok. No? So, yan. Yan po ang dapat nating tandaan. So, kailangan din natin na maghanda ng cages. No? Yung mga cages na yan, pwedeng ipagawa mo lang yan. Kahoy at kawayan, pwede na yan pagsimulan. At pwede rin bumili ng mga ready-made na mga cages, yung gawa sa galvanized, kaya lang medyo mas mahal yan. Kung nagtitipid, pwede na yung kawayan at kahoy ipagawa na lang. No? So, cages, depende sa dami ng iyong RTL na alagaan. Baka mas mura kung konti lang, yung mga kahoy at kawayan lang. O kaya naman, kung marami kang alagaan, baka mas makatipid ka kung ang iyong gagawin ay yung mga ready-made cages na yung gawa sa galvanized, no, pang matagalan. Ang panglima is dapat ay nakakapaghanap ka na ng supplier ng feeds. No? So maghanap ka ng maayos na supplier ng feeds, yung palaging masusuplayan ang feeds. Mas maganda na yung mismong supplier magde-deliver na mismo sa iyong
bahay o kaya dun sa poultry na paglalagyan mo ng mga manok. So yun, kailangan ay meron ka ng supply ng feeds. Dapat napili mo na rin kung anong klase ng feeds ang gagamitin mo dahil napakaraming supplier ng iba't ibang feeds sa ating market. No? So pumili ka na ng anong klase ng supplier at anong klase ng feeds. Mag-research ka na kung ano yung maganda. Kung wala pa namang patubig doon sa iyong paglalagyan ng manok, hindi sa bahay ninyo kundi sa bukid, kailangan may malinis at maayos na source ng tubig. Ayan. At saka kailangan din merong source ng ilaw. So kung walang kuryente, dapat iniisip mo din kung ikaw ay maglalagay ng solar panels o kaya ay ng solar lights para merong ilaw ang ating mga manok. Importante na merong source ng ilaw kasi ang pangingitlog ng mga manok ay nakadepende yan sa supply ng liwanag na meron sila. No, so yan, pag-aralan din yan kung paano gagawin at saan kukuhanin yung supply ng tubig at supply ng ilaw. Kung meron na, mas maganda at hindi mo na magiging problema yan. So isipin mo rin ang pagkuha ng mga vitamins, supplements at saka mga antibiotics na gagamitin. Paano ito gagamitin? Habang ikay nasa abroad, kayang-kaya mo na yan gawin. Kasi unang-una, pwede mo yan na pag-aralan sa internet. No? Napakarami ng valuable informations ngayon sa YouTube. No? O kaya naman dito sa channel natin, palagi tayong araw-araw, almost everyday nagbibigay ng information. Naghahanap tayo ng information na pwede nating i-share at yung mga experience natin, sinishare natin dito. So yun, mahalaga yun na may vitamins, supplements, and antibiotics na maiihanda mo na rin. So bilang isang OFW, meron kang kapital, pwede kang humanap ng tao na pwede mong pagkatiwalaan o yung kapamilya mo, manok na pagkukuhanan mo, yung mga RTL supplies natin, yung mga cages dapat ihanda, yung feeds supplier dapat meron, yung tubig at ilaw dapat meron kang supplements, meron kang feed supplier na ready, vitamins and antibiotics, at saka pinakamahalaga dito ay meron kang time para sa monitoring. So ako bilang isang OFW, hindi family ang nag-aalaga ng manok ko, kundi meron akong tao na pinagkakatiwalaan. So ako, ang monitoring ko is basically tumatawag ako everyday, nag-accounting ako everyday, tapos may mga CCTV ako na namo-monitor ko, nakikita ko yung mga alaga namin manok, nakikita ko din na kung maayos sila, kung kumakain sila, kung hindi sila kumakain, kung anong nagiging problema. So namo-monitor natin closely yung mga manok, nakikita natin kung merong mga ibang matamlay, yung ibang nakakalabas ng cages, yung ibang nagkakasakit, medyo nakikita natin yan kahit paano dun sa ating mga CCTV. And syempre, ang mga tao na pinagkakatiwalaan natin dapat ay tinatanong natin at regularly nagmo-monitor ng ating mga manok. So yun, guys, yun yung mga proseso kung ikaw ay isang OFW at gusto mong maging RTL business owner. Napakaganda nito kung ikaw ay nasa abroad ay gagawin mo na, inihahanda mo na para pag uwi mo meron kang pagkakaabalahan. At the same time, meron kang source of income pag ikaw ay umuwi na. Hindi yung puro palabas na lang ng palabas ang pera na bibitawan mo pag ikaw ay nasa Pilipinas na. No? So maganda na meron ding source of income, hindi lamang ikaw nagpapadala. Maganda din na kumikita din ang nasa Pilipinas na sa ganon yung iyong kinikita ay naiipon mo na at pwede mo uling ilagak yan sa susunod na negosyo na gusto mo o kaya naman ay expand mo itong klase ng negosyo na sisimulan mo itong RTL business. So pwede natin gawin yan at napakadali lang gawin. So yun, syempre may mga reality ang pagiging isang remote owner, yung remote management ng iyong pag-manage kung ikaw ay nasa abroad, kung ikaw ang magmamanage, syempre may mga konting difficulties yan. So dapat
may internet ang iyong lugar para na sa ganon meron kang kakayanan na i-view yung iyong CCTV kung maglalagay ka ng CCTV. Ikalawa, may constant communication ka sa mga tao na nag-aalaga ng mga manok mo. At minsan, syempre, ang difficulty diyan ay minsan di rin agad-agad makatawag, no, sa ating mga tao. Ikalawa, yung finances, yan ay isa sa mga nagiging problema at nagiging sanhi ng pagkalugi kung hindi masyado na monitor. So mahalaga na ikaw ang mag-manage ng finances, ikaw ang nagbabayad ng feeds, ikaw ang accounting, ikaw ang bagamat ang tao ay hindi makakahawak ng pera, pero syempre ang pagtitiwala ang puhunan, no. At the same time ay yung proper monitoring ng income, no. So makikita mo kung dapat ay araw-araw ay nag-accounting ka at nang malaman mo kung magkano pumasok, magkano lumabas at magkano yung cash on hand. At mahalaga na yung cash on hand pag medyo malaki-laki na ay dapat nire-remit na o iniuhulog sa bangko or ipinapasok sa iyong sariling GCash. So yan ang mga posibleng gawin sa monitoring, no. So pwede nating gawin yan. Bilang isang OFW din, isa sa mga advantage nito is basically like I said, may pinupuntahan yung pera nating sinasahod sa abroad, no. Hindi lang sinusuporta natin sa pamilya, kundi yung negosyo ay magsusuporta sa pamilya. Ang mahalaga dito ay yung hindi nauubos yung iyong mga pinagpapaguran at hindi napupunta sa wala. Kung may negosyo kang ganito, at least kumikita at hindi nasasayang. Kung medyo na ginigipit, merong pagkukuhanan ng income kasi ang RTL business ay araw-araw ang kita dito, no. So araw-araw may benta ka na itlog, araw-araw ang manok nangingitlog at dahil diyan ay may araw-araw kang income. So araw-araw din na bumabalik yung iyong puhunan kung ikaw ay gusto mong kumuha ng porsyento dun sa araw-araw na kinikita para maitago at para malikom yung puhunan na kinuha na inilabas mo. So yan ang maganda dito sa pag-aalaga ng RTL chicken. So syempre hindi mawawala dyan yung mga mortality. Dapat handa ka dun sa mortality. Syempre handa ka din dun sa mga pagkakasakit ng mga manok. At handa ka din kung paano dapat gagamutin yung mga nagkakasakit na manok. Syempre at yan naman ay natututunan habang iyong pinag-aaralan ang ganitong klase ng business, no. So mahalaga na yung tao na iyong ilalagay at mag-aalaga ng manok ay marunong at saka madaling matuto at nakikinig sa mga sinasabi mo para nang sa ganon kung ikaw ay nag-aaral na i-translate o na lipat mo sa iyong tao yung iyong mga knowledge, no. At palawakin mo lang yung iyong network, pahabain mo yung communications mo dun sa mga marurunong na mga RTL racers, no. Na sa ganon ay hindi din maging mahirap ang paghahanap ng tamang informations, no. So kasi yung experience ng iba na nakakatulong, malaking tulong yan sa iyo para hindi mo na danasin o daanan yung mga experience na hindi maganda at matututunan mo na kung ano yung mga dapat gawin at sigurado na hindi na may bahagi na sa iyo yung mga ups and downs ng pag-aalaga ng RTL chicken. So yon guys, kung ikaw ay isang OFW na gusto mong magnegosyo at nang ikaw ay gusto mong may income pag umuwi ka na ng Pilipinas, baka pwede mo itong subukan, no. So baka pwede mong gawing panimula ang ganitong klaseng negosyo. Simula ka lang sa maliit, wag mo nang malaki, no.
200, 100 heads, pag-aralan mo muna. Tapos pag medyo kumikita at alam mo na madali nang gawin, marunong ka na, pwede nang mag-expand o pwede nang palakihin yung negosyo. So yun lang guys, maraming salamat, at kung hindi ka pa nakasubscribe, nakarating ka sa end ng video na to, ay maraming salamat at mag-subscribe ka na. Maraming salamat. God bless. See you later.